So, hello what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So, for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about revenue or yung earnings kay YouTube. Marami po kasi akong mga nababasang mga news feeds, no? Mga post na kinukumpara yung earnings ni Facebook and then ni YouTube. So, malaki po yung pagkakaiba nila, no? Pero para sa akin, konti lang naman. So, kung interesado ka, alam ko interesado ka dahil nandito ka sa video na to, please tapusin mo tong video hanggang dulo, and then once again, kung bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, please consider subscribing and then pakihit na rin yung notification bell nang sa gayon ma-notify po kayo once again sa mga future videos na i-upload po natin. So, yun na nga po sana natin mga ka-lifestyle. So, yung earnings po na natatanggap po natin or nare-receive po natin sa in every videos po natin is iba-iba po yan. Depende po sa niche, no? Depende po, especially pag sa YouTube, malaki po talaga yung pagkakaiba-iba ng mga earnings na nare-receive ng mga videos. Kung more on business or mga money related yung content mo, probably malaki po yung earnings nito, no? Kung hindi naman ganun yung content mo, funny, yung mga informative, magkaiba rin. So, hindi po sa lahat ng panahon yung mga nakikita nyo mga pinopost sa social media like sa Facebook, no, na yung mga earnings is ang lalaki, no? Yung mga nakikita nyo po yan, mga clickbait po yan. So, posibleng once na click nyo yan, so magkakaroon ng engagement yung nag-post, no? So, hindi po halos lahat ng mga nakikita nyo is totoo, no? Again, nagkakaiba-iba po yan. Yung mga earnings nagkakaiba-iba dahil nga sa mga niche, no? So, mapapansin nyo rin mga ka-lifestyle, yung mga Facebook users na mga monetized na is nagsisilipatan na sa YouTube. Kasi napapansin nila na hindi na talaga ganun kaganda yung bigayan nung earnings, no, sa Facebook. So, hindi natin sila masisisi. So, again, kahit 1,000 subscribers ka pa lang mga ka-lifestyle, pwede kang kumita up to $10 to $20 a day sa YouTube mga ka-lifestyle, So, yun yung maganda dito. As long as always kang consistent in uploading videos, as long as meron kang content, pwede mong i-upload yan sa YouTube, no, every day, no? Hindi na malay po natin, no, yung mga paunti-unting views, lalaki po yan. Ako, aminin ko sa inyo, no, nung una, nahirapan po talaga akong magpalaki or magparami ng subscribers. There was a time na kailangan kong mangisda. So, yun yung term namin dati, no, mangisda. Sa kapwa natin mga small content creator para, syempre, dumami rin yung subscriber natin. Pero hindi ganun kadali, no? You know what I mean? Mahirap din kasi mangisda kasi pwede kasing ma-detect na ni YouTube na nakikipag-sub to sub ka, which is bawal po yan sa kanila, no? So, pwedeng ma-detect. So, hindi naman agad na totally na ite-terminate yung account mo. Posibleng hindi lang or i-minus lang. Halimbawa, nag-sub to sub kayo, matatanggal lang yung subscriber mo, mababawasan lang. Yun yung pagkakaintindi ko. So marami ring mga bawal, hindi porket maluwag si YouTube sa tingin nyo, sa tingin ng karamihan na hindi pa na ma-monetize, yun yung tingin nila. Hindi masyadong stricto. Pero ako sa 2018, sa sobrang tagal ko na sa kay YouTube, marami na akong mga violations na natanggap mula kay YouTube, So, like for example, copyright restriction. So, yun yung number one talaga, no? Reuse content, no? Yun yung mga number one. So,
hindi basta-basta rin na pwedeng ma-monetize agad-agad dito sa YouTube. Nag-upload ka lang, no? Marami pong mga dapat nating isalang-alang, no? Gaya nga nung dapat yung mga music, dapat sarili atin po talaga kasi once kasi lahat po ng i-upload nating music, copyright po yan kay YouTube. So, yun dapat, no? So, ganun pa rin naman din yung requirements ni YouTube mga ka-lifestyle, ano. 1,000 subscribers and then 4,000 watch hours. So napakadali lang pong i-achieve niyan, no? Napakadali lang po talaga niyan. As long as consistent ka lang mag-upload ng videos, pwede mong mag-gain ka agad yan. Pero yun na nga, no? Marami na rin akong mga napapansin na mga small content creator ang nag-stop na. Especially yung mga friends ko dati na nakasabayan ko na umabot na ng 2 to 3,000 yung subscribers nila, nag-stop na sila. Kasi dahil nga sa views, no? So, minsan kasi mga ka-lifestyle, yung ibang mga small content creator gaya ko, isiniswerte, no? Sa pag-upload ng mga videos, no? Na hindi mo namamalayan na nire-recommend na pala ni YouTube yung mga videos na in-upload mo, kaya medyo malaki yung views. So, isang tips ko din sa inyo para mas mapansin, mas tumaas yung algorithm nyo kay YouTube, is kumuha kayo ng mga videos na, kumbaga, trending, no? Then dapat nyo ring isipin mga ka-lifestyle or isaalang-alang, once na kukuha kayo ng videos, wag po sa YouTube mismo, no? Ito yung tandaan nyo, ha. Wag po sa YouTube. Pwedeng sa Facebook, sa TikTok, tanggalin nyo lang yung watermark, pwede nyo nang i-upload yan sa YouTube. Pero ito yung tandaan nyo rin, no? Dapat tandaan nyo rin ito mga ka-lifestyle. Yung mga videos na kinukuha nyo sa Facebook, no? Na mga trending viral, dapat i-check nyo. I-check nyo yung name sa YouTube. Halimbawa, magbibigay ako ng halimbawa. Halimbawa lang to, sabihin na natin, Sagittarius yung pangalan niya sa Facebook. Search nyo sa YouTube kung meron Sagittarius, no? Kung wala naman, mas maganda. Pwede nyo nang kunin yung videos na viral na yun, then i-upload nyo sa YouTube. Yun yung ginagawa ko mga ka-lifestyle na alam kong hindi rin maganda, no? Hindi rin maganda kasi baka eventually mapansin din ni YouTube na nangunguha lang tayo, no? Pero nangunguha lang tayo ng mga videos sa Facebook, pero malabo pong mangyari yan as long as yung kinuhaan mo ng videos sa Facebook is hindi naman siya monetize or wala siyang YouTube. Mas maganda po yun. So the very good example here mga ka-lifestyle is yung nag-viral ko pong si Dato Adlao. So di ba very trending po yung si Dato Adlao, no? Way back 2000, nakalimutan ko na, 2023 or 22. So doon, during that time, nag-boom po talaga yung channel ko, no? Dahil po kay Dato Adlao. Lumaki po, nag-gain po ako ng sobrang daming subscribers, no? From 10,000 subscriber, umabot na po ng 35,000 subscriber. Dahil lang po dun sa video na in-upload ko na almost 1 million na po, no? Halos umabot na po ng 1 million views. So, sobrang laki po ng naitulong na videos na yun mga ka-lifestyle. So, yung mga videos na yun sa Facebook ko lang din po kinuha, no? So, think this mga ka-lifestyle, ano? So, totoo po yung mga napapanood yung mga videos, ng mga content creator na nagsasabi na pwede kang kumita, no? Sa pag-upload ng mga videos dito sa YouTube, no? So, ang gawin lang po natin, dapat consistent lang po tayo sa pag-upload, no? Gawa tayo ng magaganda content, no? Kung wala ka pang content, kumuha ka ng mga viral videos, trending videos, pero make sure, mga ka-lifestyle, na yung kinuhaan mo ng videos, walang channel or walang YouTube channel para mas maganda, para mas safe talaga, no? So, yun yung ginagawa ko kung kaya consistent din yung earnings ko dito kay YouTube. So malaking tulong po yung mga videos na
nakukuha natin sa ibang mga content creator sa Facebook, no? Kasi yun yung nagbibigay rin ng engagement sa atin dito sa YouTube. So mas maganda if yung mga nakuhaan natin ng videos sa Facebook, again, wala silang mga channel sa YouTube. Dahil once kasi na pag-search natin na yung name nila sa YouTube, wag na lang po nating i-upload, no? Pero pwede rin naman nating i-upload, pero dapat i-edit natin kahit edit natin ng konti lang, no? Lagyan natin ng mga twist, lagyan natin ng mga background, lagyan natin ng mga yung makikita talaga ni YouTube na kumbaga pinagkaabalahan pa rin lagyan or i-edit, no? So ma-appreciate pa rin po yan ni YouTube kahit pa paano. So yun yung mga dapat nating tandaan mga ka-lifestyle, no? So posible pong kumita po talaga or kikita ka po talaga sa YouTube basta ma-monetize ka lang po. Then consistently lang at least 2 to 3 videos a day, no? Kikita ka po kahit paunti-unting views lang mga ka-lifestyle, no? Lalaki po yan basta consistent ka lang mag-upload ng videos. Mapapansin ka din, no? Eventually ni YouTube sa and everyday upload mo ng videos, 2 to 3 videos upload, mapapansin ka rin. So yun yung ginawa ko, kaya consistent yung earnings natin sa YouTube ngayon mga ka-lifestyle, ano. So ako, kung napapansin nyo rin mga ka-lifestyle, ano, yung mga videos ko ngayon, kumbaga halo-halo na, no? Kumbaga dati more on online learning application, napansin ko excuse me, napansin ko hindi maganda yung mga views ko, kaya nag-upload ako ng ibang videos sa channel ko. So tinatry ko, no, mixed videos, no. Yun naman napapansin ko maganda rin naman yung mga views na mga videos na ina-upload ko, kaya sinisipagan ko na lang mag-upload everyday. So yun lang mga ka-lifestyle, ano. So laban lang po tayo sa mga small content creator gaya ko na nagsisimula pa lang. Kung sa tingin nyo mahirap, lahat po ng mga yan is napagdaanan po natin, napagdaanan ko po especially. So maraming salamat po sa lahat po ng mga walang sawang sumusuporta sa channel ko, no? 35,000 subscriber na po tayo. So maraming salamat po. Hindi po aabot ng ganito kalaki yung subscriber natin kung hindi dahil sa mga solid supporters talaga natin na walang sawang sumusuporta sa channel natin. So yun lang mga ka-lifestyle. Keep watching. Peace.